So, Gilibers, alam nyo, ngayon 2026, napakadaming paraan para mag-expand ang negosyo natin. Okay, pag-usapan natin, Gilibers, mga negosyo sa probinsya. Ano ba yung bagong business model ngayon? Sa lahat ng mga may negosyo sa province, congratulations. Huwag po kayong mainggit sa mga may negosyo sa city, nasa Metro Manila. Alam mo ba na kahit nasa probinsya ang negosyo mo, pwede kang magkaroon ng magandang business model para makarating ang negosyo mo sa city, sa kabilang province, at sa iba't iba pang lugar. Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Okay, so ito po ang usong business model ngayon sa lahat ng mga may negosyo, lalo sa probinsya. Ito po ang maganda nating business model. Okay, so this one, kung nakikita nyo, paki-close up. So this is your business. For example, nasa Bataan ka, dahil si Doc ay from Bataan. Hello sa mga taga-Bataan. So kung nandito ka ngayon, ang negosyo mo, pwede siya makarating ng Cebu, pwede sa Metro Manila, pwede sa Clark, pwede sa Davao, pwede sa lahat ng province na kung saan gusto mo mag-serve yung business mo. So, paano nga ba natin gagawin? Unang-una, you just have to maintain good quality of your product and services. Kung ano man pinuput up mong business. Kung retailing ka man o services. For example, sa amin, sa Rockstar. Actually, ang base namin, dito po kami sa Bataan. And my other business sa IMG Rockstar Community. Ang base ko po talaga dito sa Bataan. Doon may office tayo sa Makati. So, ang gawin lang natin, pagbutihin lang natin ang services natin. Sa isang business muna tayo, for example, sa akin, sa financial industry. So, ang ginagawa namin is providing financial education sa lahat ng mga followers ni Doc na gustong mabago ang financial journey nila. So, what we are doing is, when time face-to-face, meron tayong online. Meron tayong sineserve na client sa ibang bansa. May sineserve tayong client mula Baguio, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Clark, meron tayo sa Pampanga, meron tayong Laguna, meron tayong Cavite, meron tayong Makati, Metro Manila. Nandiyan yung mga sineserve natin na clients. And sa Rockstar naman, Rockstar Seminar and Coaching, as you know, ang main natin ngayon na venue ng ating mga seminar is AIM sa Conference Center. AIM Conference Center sa Makati. Nagre-rent po tayo doon. So yung mga clients natin, nagpupunta pa po doon, mga school owners. Imagine nyo po, meron from Cebu, Bohol, meron sa Tacloban, meron Bacolod, meron sa Sultan Kudarat, meron Cotabato. So, ganyan kalalayo po yung uma-attend ng seminar natin sa AIM. So, in other words, mula po dito sa Bataan, sa province ng Bataan, nag-e-expand tayo sa Makati. And nag-e-expand tayo sa iba't ibang province. And ngayon, meron na ipag-partner sa atin kasi we have accreditation sa Rockstar Seminar and Coaching, Cebu, Cotabato, and Baguio City. Okay? So, that's the model. Now, eto, share ko sa inyo. Meron akong napapanood sa Facebook. Ayoko munang banggitin ang name ng company nila. Na nasa isang province sila, pero ang mga clients nila nationwide din. What they're doing is, nagbebenta po sila na mga machine. Ice machine, water station, and iba-iba pa. So, ito yung province nila, nandito yung main business nila, nagpupunta sila dito sa Davao, nagpupunta sila sa dito, nagpunta sila dito, sa iba't ibang provinces, sineset up ang business nila. So, that's the business model. Okay? Actually, ito po ay old business model na. Kaya ko siya binanggit ngayon kasi marami tayong kababayan na hindi pa masyadong na-explore ang opportunity na meron sa kanilang business. Ibig sabihin po, kahit nandyan ka sa isang province, pwedeng mag-expand ang business mo. Okay? Now, gawin na lang muna natin Gawin muna natin sa small scale muna. One province. Okay? So, one province. Ito rin, isa din sa napanood natin na business model nila. Okay? So, or hindi na muna province, municipality. For example, meron kang water refilling station. Okay? Meron kang pwesto dyan sa bahay mo. So, meron kang water refilling station. Nagbebenta ka ng water.
Okay? Small scale to Now, from there, pwede kang magkaroon ng depot or pwede kang mag-serve or magbenta ng iba't ibang water sa iba't ibang barangay. So, tong isa mong main na to, pwede kang mag-produce ng maraming water, then ilagay sa different barangay. So, eto magiging model mo. Water, nasa, ano ka lang. For example, dito sa amin, Hermosa po to Nasa Hermosa si Doc. Isa po yung bayan dito sa Bataan. So, Hermosa, example, nandito ako ngayon. So, dito ako nagpo-produce ng water. Pwede akong magkaroon ng pagbenta sa Mekuli, sa Palihan, sa Kataning, sa iba't ibang barangay. Dito po ang aking main, then i-deliver ko dito. Meron akong parang station na doon bibili Barangay Kataning, Barangay Palihan, Barangay Pulis. This is the small scale nitong business model. Okay? So, not only that, hindi lang ito. Hindi lang water. For example, nagbebenta ka ng pizza. Palitan lang natin ng water yung pizza. So, again, nandito ka sa inyong barangay. Okay? So, you produce more pizza, tapos ilagay mo sa plaza ng pulis, magbenta ka. So, isang main mo lang, kahit sa bahay mo lang, then meron ka mga outlets ng pizza. Okay? At hindi lang yan, pwede mo rin palitan yan ng pandesal. So, kung gusto mo, bakery ka, tapos meron kang outlet ng pandesal o ng tinapay. All business model, pero hindi naman maximize. Kaya ang tanong ngayon ni Rockstar sa ating lahat, meron kang negosyo dyan sa probinsya mo. Okay? Second question, nag-expand ka na ba in terms of place? Kung hindi pa, this is the best business model na pwede mong gawin. Ang gawin mo lang, pagbutihin mo yung produkto mo, then mag-spot ka ng isa mong outlet, start ka muna sa isa, then mag-deliver ka ng product mo dyan. O kung services ka, kagaya ni Doc, ni Rockstar, so dyan ka lang sa province nyo, then punta ka sa city, for example, hanap ka isang venue, mag-rent ka, dun ka magbigay ng services like seminar. Okay? So, Delivers, alam nyo, ngayon 2026, napakadaming paraan para mag-expand ang negosyo natin. Ang kailangan lang natin, dalawang bagay. Okay? Pakita ko po sa inyo, Delivers. Paano natin magagawa yan? Dalawa po ang criteria. So, you have to be CNI. Creative and innovative. Creative, ito yung you want to do new things sa business mo. And you want to do it differently. That's innovation. Okay? Pag nagawa mo to, alam mo ba kung ano ang mapuform mo sa business mo? Ito yung tinatawag nating differentiation. Ito yung kaibahan mo ngayon sa competitors mo. Ito yung magpapatibay sa'yo. Kaya yearly, sabi ko nga sa seminar ko sa AIM, yearly, kailangan meron tayong differentiation. Meron kang ginagawang bago and executing it in different way. Then next year, gawa ka ulit. Hindi naman kailangan madami. Hindi naman kailangan madala sa isang taon kang mag-innovate. Kahit once a year. Para yearly, meron kang isang differentiation. And that makes your business deeper and succeed the competition. Okay? Let's go. Kape po tayo. Kape po, Delivers.